Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 2, Quarter 1, Week 5. Taong nagbibigay serbisyo sa komunidad. Mapa, simbolo. Piliin sa Hanay B ang kahulugan ng mga simbolo ng mapa sa Hanay A. Para sa Hanay B, ilog, B. Bulkan, C. Talampas, D. Kabundukan, E. Katubigan, F. Kapatagan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Hatiin ang inyong klase sa 5 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng mga piraso ng larawan. Buuin ninyo ang picture puzzle bilang isang grupo. Kapag tapos na, tingnan ng mabuti ang larawan. Sabihin kung sino ang miyembro ng komunidad na nasa larawan. Narito ang mga larawan: pulis, doktor, guro, bombero. Halina't magbasa. Ang araw sa komunidad. Sa isang tahimik na komunidad, iba't ibang uri ng tao ang sama-samang namumuhay. Nariyan si Aling Nena, ang mabait na tindera sa palengke. Si Mang Juan naman ang magsasakang nagdadala ng sariwang gulay tuwing umag. Sa paaralan, makikita si Ginang Santos, ang guro na laging handang magturo sa mga bata. Si Dr. Reyes naman ang nagbibigay lunas sa may sakit. Katuwang niya si Nurse Maria na laging nariyan para alagaan ang mga pasyente. Si Police Ramirez naman ang nagbabantay ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Si Kapitan Del Rosario ang tumutulong sa pag-aayos ng mga problema sa barangay. Si Padre Antonio, espiritual na leader ng simbahan na nagbibigay ng gabay sa komunidad. Si Bombero Cruz ang laging handa sa oras ng sakuna, lalo na ang sunog. At syempre, nariyan din si Mang Cardo, ang mangingisda na nariyan upang may sariwang isdang makain ang mga tao. Lahat ng mga tao sa komunidad ay may kanya-kanyang responsibilidad, gampanin at mahalagang papel sa lipunan. Nagkakaroon man sila ng mga problemang kinakaharap dahil sa kanilang pagkakaiba-iba, sila ay nagtutulungan pa rin upang mapanatiling nagkakaisa ang mga tao sa komunidad. Kaya ko to. Ano ang pamagat ng kwentong binasa? Tungkol saan ang kwentong binasa? Isa-isahin ang mga miyembro ng komunidad na binanggit sa kwento. Ibigay ang mga gampanin at responsibilidad ng bawat isang miyembro ng komunidad na nabanggit sa kwento. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Hahatiin ang inyong klase sa 4 na grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng concept map. Sa mga bakanteng bahagi ng concept map, isulat ang iba't ibang miyembro ng komunidad. Magtulungan sa pagbuo ng inyong concept map. Ipakita ito sa klase kapag natapos na. Narito ang concept map na bubuuin, mga miyembro ng komunidad. Sino-sino ang mga miyembrong naninirahan sa ating komunidad? Ibigay ang iba pang miyembro sa inyong komunidad na hindi nabanggit sa ating talakayan. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Kilalanin ang tamang pangalan ng mga sumusunod na larawan.
Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa Hanay B, guro, pulis, doktor, nurse, dentista, karpintero, bombero, tindero, mangingisda, magsasaka, kartero, at driver. Para sa unang bilang. Pangalawang bilang. Pangatlong bilang. Pang-apat na bilang. Pang-limang bilang. Pang-anim na bilang. Pang-pitong bilang. Pang-walong bilang. Pang-siyam na bilang. Pang-sampung bilang. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong takdang aralin, magdala ng iba't ibang sombrero o kagamitan na karaniwang ginagamit ng mga miyembro ng komunidad na nabanggit sa talakayan. Para sa ikalawang araw, ang ating paksa ay paglalarawan ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Hat and tool charade. Tatawagin kayo isa-isa sa harap ng klase. Isuot ang sombrero o ipakita ang kagamitang ibibigay sa iyo. Pagkatapos, kilalanin kung anong kagamitan ito at sabihin kung sino ang miyembro ng komunidad na karaniwang gumagamit nito. Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Word Meanings 101. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang naka-highlight sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Si Ginang Ana ang masipag na guro. Siya ay nagtuturo sa mga kabataan. Ano ang kahulugan ng salitang masipag? A. Hindi nagtatrabaho. B. Palaging nagtatrabaho ng mabuti. C. Nagpupuyat. D. Naglalaro lamang. Ang tamang sagot ay B. Palaging nagtatrabaho ng mabuti. Si P.O. Ramon, ang matapang na pulis, ay nangangalaga sa kapayapaan ng bayan. Ano ang kahulugan ng salitang matapang? A. Mahiyain. B. Natatakot. C. Hindi natatakot sa panganib. D. Mapagmataas. Tama! Ang sagot ay letrang C. Hindi natatakot sa panganib. Sa klinika, si Dr. Maria at Nurse Lito ay nagkakaisa sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga residente. Ano ang kahulugan ng salitang nagkakaisa? A. Nag-aaway. B. Magkasundo at nagtutulungan. C. Nagpapahinga. D. Naghihiwalay. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Magkasundo at nagtutulungan. Si Fireman Tony ay laging handa sa paglaban sa sunog. Ano ang kahulugan ng salitang handa? A. Laging nakaprepara. B. Laging nagugutom. C. Laging natutulog. D. Laging naglalaro. Tama, ang sagot ay A. Laging nakaprepara. Si Mang Pedro, ang mangingisda, ay nagsusumikap araw-araw upang magdala ng sariwang isda sa bawat hapagkainan. Ano ang kahulugan ng salitang nagsusumikap? A. Lagi lamang nagpapahinga. B. Gumagawa ng lahat ng makakaya. C. Walang ginagawa kung hindi maglaro. D. Pagpapahinga ang laging inuuna. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Gumagawa ng lahat ng makakaya. Halina't magbasa. Ang mga taong naninirahan sa aming komunidad. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Sama-samang naninirahan ang iba't ibang tao na may kanya-kanyang papel
na ginagampanan upang mapanatiling maayos at masaya ang kanilang komunidad. Si Ginang Ana, ang masipag na guro, ay nagtuturo sa mga kabataan, habang si PO1 Ramon, ang matapang na pulis, ay nangangalaga sa kapayapaan ng bayan. Sa klinika, si Dr. Maria at Nurse Lito ay magkatuwang sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga residente. Kahit na sila ay Bicolano at hindi sa lugar na iyon lumaki, hindi sila nagdalawang isip na ibigay ang kanilang sarili para sa pagbibigay serbisyo sa iba. Samantala, si Kapitan Jose, kasama ang kanyang mga kapwa lokal na opisyal, ay masigasig sa pamumuno ng barangay. Si Father Gabriel, ang pari at si Imam Salim ay magkasamang nagbibigay ng espiritual na gabay sa mga tao na nagdadala ng pagkakaisa sa iba't ibang pananampalataya. Hindi rin matatawaran ang ambag ng iba pang mga bayani ng komunidad. Si Fireman Tony ay laging handa sa paglaban sa sunog, habang si Aling Nena, ang tindera, ay nagdadala ng sariwang gulay at prutas sa palengke. Si Mang Pedro, ang mangingisda, ay nagsusumikap araw-araw upang magdala ng sariwang isda sa bawat hapagkainan. At si Mang Juan, ang magsasaka, ay nagtatanim ng mga gulay at prutas upang masiguro ang pagkain ng bawat pamilya. Sama-samang nagsusumikap ang bawat isa upang maging maayos at masaya ang kanilang komunidad. Nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa bawat araw-araw. Basahin ang mga katangian na nakatala sa bawat miyembro ng komunidad. Lagyan ng check ang katangiang tinataglay ng bawat miyembro. Maaaring magkaroon ng higit sa isang kasagutan. Ipaliwanag din kung bakit ito ang katangian o mga katangiang dapat taglayin ng miyembro ng komunidad. Guro, masipag, mabait, masigla, masungit, matapang. Isulat ang iyong pagpapaliwanag. Pulis, masigla, matapang, matyaga, mabait, mareklamo. Karpintero, maalam, mabagal kumilos, mapagmataas, matyaga, may focus sa trabaho. Magsasaka, mabilis sumuko, masipag, matyaga, maramdamin, may disiplina. Magdala ng isang balita na naglalaman ng paglalarawan sa isang miyembro ng komunidad na tinalakay. Para sa ikatlong araw, pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Picture speaks. Gamit ang larawan ng mga miyembro ng komunidad, ilarawan ang katangian ng bawat isa. Bombero, mangingisda, guro, pulis, nurse. Para sa layunin ng ating aralin, na ilalahad ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Tingnan ninyong muli ang mga larawan ng iba't ibang miyembro ng komunidad. Pagkatapos, talakayin natin ang kanilang mga pagkakatulad at pagkakaiba. Doktor, bombero, mangingisda, guro, pulis, nurse. Magsasaka, tindero, dentista, karpintero. Balikan ng kwentong ang mga taong naninirahan sa aming komunidad. Anong mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga miyembro ng komunidad ang nabanggit sa kwento? Paano nakatutulong sa komunidad ang kanilang mga pagkakaiba? Paano naman nakatutulong sa komunidad ang kanilang mga pagkakatulad? Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakikita ang pasasalamat
at pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad. Hatiin ang inyong klase sa 4 na grupo. Bawat grupo ay gagawa ng Venn diagram. Sa Venn diagram, ipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa komunidad. Magtulungan sa pagbuo at pagkatapos ay ibahagi ito sa harap ng klase. Halimbawa, guro at doktor. Ang guro ay nagtuturo sa paaralan. Nasa paaralan, nakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral. Samantalang ang doktor ay nagbibigay lunas sa mga may sakit, nasa ospital at nag-aalaga sa kalusugan. Ang kanilang pagkakatulad ay nagsisilbi sa kapakanan ng tao, may mahalagang papel sa komunidad. Gawin ito. Unang pangkat yan. Para sa unang pangkat, Tagalog at Kapampangan. Ikalawang pangkat, tatay at anak. Ikatlong pangkat, pulis at bombero. Ika-4 na pangkat, opisyal ng barangay at guro. Talakayin natin. Ano ang inyong napansin sa mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao sa komunidad? Bakit mahalaga ang kanilang mga papel na ginagampanan sa komunidad? Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa komunidad. Isulat ang inyong sagot sa patlang. Ano ang pagkakatulad ng trabaho ng doktor at nurse? Ano ang pangunahing pagkakaiba ng tungkulin ng pulis at guro sa komunidad? Magbigay ng isang halimbawa ng pagkakatulad ng trabaho ng magsasaka at mangingisda. Paano nakakatulong ang mga pagkakaiba ng mga tao sa komunidad upang mapanatili ang kaayusan at kaunlaran nito? Bakit mahalaga na mayroong iba't ibang tao na may iba't ibang tungkulin sa isang komunidad? Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Para sa ika-4 na araw, mga gampanin ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Compare and contrast. Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa inyong komunidad. Doktor at guro, mangingisda at magsasaka, bombero at pulis. Para sa layunin ng ating aralin, nagtatalakay ang gampanin ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga taong naninirahan sa inyong komunidad. Himpilan, himpilan ng pulisya. Ang himpilan ng pulisya ay laging bukas para sa mga nangangailangan ng tulong at proteksyon. Kaligtasan. Ang kaligtasan ng bawat mamamayan ay prioridad ng pamahalaan. Himpilan. Himpilan ng pulisya. Ang himpilan ng pulisya ay laging bukas para sa mga nangangailangan ng tulong at proteksyon. Kaligtasan. Ang kaligtasan ng bawat mamamayan ay prioridad ng pamahalaan. Namumuno. Ang hepe ng barangay ang namumuno sa mga proyekto para sa kaayusan ng komunidad. Gumagabay. Ang mga guro ang gumagabay sa mga estudyante upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Umaapula. Ang mga bombero ay mabilis na umaapula ng apoy upang maiwasan ang malaking pinsala. Narito ang mga gampanin ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Pulis, sila ang nagpapatupad ng mga batas
at humuhuli sa mga taong gumagawa ng masama. Sila rin ang nagpapanatili ng kaligtasan sa isang lugar. Ang mga pulis ay madalas na nakikita sa himpilan ng pulisya. Guro. Sila ang gumagabay at nagtuturo sa mga mag-aaral upang matutong bumasa, sumulat at magbilang. Ang mga guro ay madalas nakikita sa paaralan. Doktor. Sila ang gumagamot sa mga may sakit at tinutulungan upang sila ay gumaling. Ang mga doktor ay madalas nakikita sa mga klinika o ospital. Nurse. Sila ang katuwang ng doktor upang gamutin ang mga taong may sakit. Sila rin ang naghahanda ng mga kailangan ng pasyente. Ang mga nurse ay madalas ring nakikita sa klinika o ospital. Karpintero. Sila ang gumagawa at nag-aayos ng mga kabahayan, upuan, lamesa, at cabinet. Bumbero. Sila ang umaapula ng apoy at nagliligtas sa mga tao tuwing may sunog. Ang mga bumbero ay madalas nakikita sa fire station o himpilan ng bumbero. Tindero. Sila ang nagtitinda ng mga gulay, prutas, karne, at iba pang produkto. Ang tindero o tindera ay madalas nakikita sa tindahan o palengke. Mangingisda. Sila ang naguhuli ng mga isda at dinadala ito sa pamilihan. Magsasaka. Sila ang nagtatanim at nag-aani ng mga palay, mais, gulay at prutas upang ang mga mamamayan ay may makain. Dentista. Sila ang nangangalaga at bumubunot ng mga sirang ngipin. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Piliin ang gampanin ng mga sumusunod na miyembro ng ating komunidad. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ano ang pangunahing tungkulin ng guro sa ating komunidad? A. Nag-aalaga ng mga pasyente. B. Nagtuturo sa mga kabataan. C. Nagpapatrol sa barangay. D. Nanghuhuli ng isda. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Nagtuturo sa mga kabataan. Ano ang pangunahing ginagampanan ng ating mga pulis? A. Nagbibigay ng espiritual na gabay. B. Nagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. C. Nagtatanim ng mga gulay. D. Nagtuturo ng mga bata. Tama, ito ay letrang B. Nagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. Ano ang pangunahing gawain ng magsasaka? A. Nagpapastol ng mga hayop. B. Nagtatanim ng mga gulay at prutas. C. Nagpapatrol sa bayan. D. Nag-aalaga ng mga pasyente. Tama, ang sagot ay letrang B. Nagtatanim ng mga gulay at prutas. Ano ang pangunahing tungkulin ng doktor sa ating komunidad? A. Nagpapatrol sa bayan. B. Nag-aalaga ng kalusugan ng mga tao. C. Nagbibigay ng espiritual na gabay. D. Nanghuhuli ng isda. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Nag-aalaga ng kalusugan ng mga tao. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? A. Hindi ko sila papansinin kapag nakikita ko sila sa komunidad. B. Wala akong gagawin dahil wala akong pakialam. C. Bibigyang halaga ko ang lahat ng sakripisyo nila para sa komunidad. D. Ipakikita ko ang hindi paggalang sa kanila. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Bibigyang halaga ko ang lahat ng sakripisyo nila para sa komunidad.